Libo-libong trabaho sa Pilipinas at abroad iniaalok sa isinasagawan job fair ng gobyerno ngayong Labor Day. Ilang grupo sinabayan ng kilos protesta ang Labor Day. 1,200 pesos na arawang sahod ng mga manggagawa ipinanawagan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na gagawa ng hakbang para tugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa. Vice President Sara Duterte nagbigay pugay rin sa sakripisyo ng mga Pilipinong manggagawa. Vice President Sara Duterte sinabing dadalo sa preliminary investigation ng Department of Justice. Commission on Elections dumayo sa Negros Oriental para magsagawa ng voter education sa mga residenteng apektado ng pag-aalburuto ng Bulkang Canlaon. At 20 pesos per kilo na bigas sinimula ng ibenta sa Cebu City. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 1, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sakripisyo ng ating mga manggagawa ngayong Labor Day. Pangungunahan naman ng Pangulo ang 123rd Labor Day Anniversary Celebration sa Pasay City. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ano ang mensahe ng Pangulo ngayong araw ng paggawa at ano ang napapaloob na mga aktibidad sa 123rd Labor Day Anniversary Celebration? Yes, Ella, nakikiisa nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong selebrasyon ng araw ng paggawa. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi niya na ang paggawa ay hindi pag-aangat sa sarili, kundi dakilang ambag sa kasaysayan ng ating bansa. Ngayong Labor Day, anya, kinikilala ang hirap at sakripisyo ng ating mga manggagawa at ang kanilang mahalagang papel sa paghubog ng ating lipunan. Ayon sa Pangulo, pagkakataon ng pagdiriwang na ito upang bumuo ng mga hakbang upang matugunan ang mga pangangailangan ng bawat pamilya, matiyak ang kaligtasan sa trabaho at mapangalagaan ang karapatang makamit ang magandang kinabukasan. Dagdag ni PBBM, batid ng pamahalaan na sa mga manggagawa nakasalalay ang kaunlaran ng bansa, kaya patuloy ang pagpapatupad ng mga proyektong magsusulong sa kanilang kapakanan. Tiniyak ng Pangulo na hindi pababayaan ang mga nasa sektor ng paggawa at higit silang itataguyod. Dinaluhan naman ni Pangulong Marcos ang 123rd Labor Day Anniversary Celebration sa Pasay City ngayong umaga. May ilan ritong aktibidad tulad ng job fair kung saan may 14,207 job opportunities. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Binigyang pugay ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng manggagawang Pilipino na patuloy na nagsusumikap para sa pag-unlad ng bayan. Kinilala ng pangalawang Pangulo ang katatagan, talino at kasipagan ng bawat Pilipino mula sa mga overseas Filipino worker, medical at security frontliners, community workers, guro, hanggang sa mga manggagawa sa pampubliko at pribadong sektor. Inikayat din ng Vice Presidente ang patuloy na pagtutulungan sa kabila ng mga kinahaharap na hamon para sa makabuluhang pagbabago at tunay na kaunlaran ng bansa. Binabati ko ang ating mga kababayan ng isang makabuluhang araw ng mga manggagawa. Anumang hamon ang ating kinakaharap sa kasalukuyan, naway manatili tayong matatag, matyaga at mapagpursige sa ating nagkakaisang hangarin para sa tunay na kaunlaran at makabuluhang pagbabago sa ating bansa. Kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Paggawa ngayong Mayo 1, libo-libong trabaho sa abroad ang iniaalok ngayon sa isinasagawang job fair ng Department of Migrant Workers. Mula sa Quezon City, kumuha tayo ng update kay Ivan Alvarez live.
Ivan, ano na ang latest dyan sa isinasagawang job fair ng DMW? Yes, Ella, sa kasalukuyan ay nakapasok na mga job seekers dito sa loob ng mall. Pero bago sila pumunta sa kanilang mismong job hiring process, kailangan muna nilang dumaan sa pre-employment orientation. Sa isinasagawang pre-employment orientation, tinuturuan at pinapaalalahanan ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga aplikante na maging matalino pagdating sa pakikipag-ugnayan sa mga recruitment agencies upang hindi mabiktima ng mga illegal recruiter at human traffickers. Pagkatapos naman ng pre-employment orientation ay diretsyo naman sa mismong job fair activity kung saan nakapagtala ang DMW ng 3,000 pre-registered participants. Iba't ibang trabaho mula sa 11 accredited recruitment agencies. 8 dito ang land-based, habang 3 naman ang sea-based. Ayon sa DMW, 4,711 job vacancies ang bukas sa mga bansa sa Middle East, Asia, North America at Europe. Ilan sa mga trabaho na ito ay sa sektor ng healthcare, engineering, hospitality, construction, farming at managerial positions. Ayon kay Cha, isang licensed recruiter, 800 job vacancies ang bukas sa kanilang agency. Okay, time left is... Marami po kami kinikater na different na category. So, more on experience po yung kailangan namin and then po sa age din po. Ano lang sila, apply na apply hanggang sa wag sila titigil na mag-hand hanggang makuha sila. Kasama sa mga narito sa event, si Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak at muling pinaalalahanan ng mga aplikante na huwag sumuko na makahanap ng trabaho, ngunit huwag magpapaloko sa mga illegal recruiters. Isa lang ang pakiusap ko sa inyo. Tanggapin nyo na sila lahat. Ilabas nyo na yung mga stampad ninyo na nakalagay approved. Ella, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga job applicants dito sa loob ng mall. Partikular na itong mga nag-pre-registered at meron ding mga walk-in applicants na nagbabaka sakali na mabigyan din ng chance na makahanap ng trabaho abroad. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Ivan, meron na bang on the spot na na-hire? Ella, itong mga licensed recruitment agency na nandito ay lahat ay overseas. Ayon sa nakausap nating recruiter, it takes 1 to 2 months bago ma-secure ang posisyon dahil kailangan ng further interviews, dahil kailangan din makipag-usap sa mga employers na nasa overseas. Ella? Alright, maraming salamat, Ivan Alvarez. Nagtipon-tipon ngayong araw ang ilang labor groups para sabayan ng kilos protesta ang pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw. Mula sa Liwasang Bonifacio ay sama-samang nagmarcha ang mga ito patungo sa Mendiola para magsagawa ng programa. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, ano-ano yung mga ipinananawagan ng mga labor groups na kasama dyan sa kilos protesta? At ang pangunahin na sa itinisigaw o ipinapanawagan ng mga ralista ay yung pagkakaroon ng dagdag na sahod, lalo na nga sa mga manggagawang Pilipino. Lumahok sa nasabing pagtitipon ang mga empleyado, public utility vehicle drivers, teachers, health workers at maging indigenous people. Alas 8 ng umaga kanina nang magsimula ang programa sa Liwasang Bonifacio. At matapos ito ay nagmarcha na sila patungo naman dito papunta sa Mendiola. Kabilang sa sinisigaw ng mga ito sa 1,200 pesos na arawang sahod o nasa 36,000 pesos na buwanang sahod, lalo na ng mga nagtatrabaho sa industriya. Pagiging regular ng mga contractual employees at paggamit ng artificial intelligence dahil naapektuhan ito ang pag-hire ng mga empleyado. Sa mga nasa sektor naman ng kalusugan, pinupuna rin nila ang pagkuha ng budget ng PhilHealth at pagkakaroon ng health allowance. Ipinanawagan din ng mga progresibong grupo ang pagbababa sa presyo ng bilihin dahil baliwala rin nila kung itataas ang sahod kasabay ng pagtaas ng presyo ng bilihin. At sa sektor naman ng transportasyon,
Nais nila na mabasura ang panukalang PUB modernization program at manatili ang traditional jeepney. Pinupo na rin ng nasabing grupo ang nagpapatuloy na balikatan exercise ngayong taon na isa umanong pakikialam ng US sa Pilipinas. Nakabarikada naman ang Philippine National Police dito sa bahagi ng Recto Avenue. Kanina aga dito nagkaroon ng girian sa pagitan ng mga pulis at rallyista matapos ngang agawin ng mga ito ang barikada latag ng PNP. Dahil dito, iniharang na rin ang truck ng bumbero para maging karagdagang harang sa mga rallyista. Aga inaasahan na mamaya alas 12 ng tanghali ay magdi-disperse na nga itong nangyayaring rally dito sa may Recto Avenue sa Maynila. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Ilang mga panukalang batas na may kaugnayan sa pagpapatupad ng dagdag sahod sa mga manggagawa ang nakabinbin pa rin sa Kongreso. At sa gitna ng lumalaking pangangailangan, nais ng ilang mambabatas na maipasa na ang mga panukalang batas sa wage hike bago pa matapos ang 19th Congress. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ba itong mga panukalang batas na may kinalaman sa dagdag sahod ng mga manggagawa? Karagdagang 100 pisong dagdag sa sahod ng mga manggagawa. Ito ang isa sa mga panukalang batas na sinusulong sa mataas na kapulungan ng Kongreso upang ibsan ang kahirapan ng mga karaniwang Pilipino. Nakapasa na sa third and final reading sa Senate plenary ang panukalang 100 pisong karagdagang sweldo ng mga minimum wage workers. Senador Joel Villanueva, chairperson ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resource Development, magandang regalo sa mga manggagawa ito kung maisa sa batas ang Minimum Wage Increase Act. Inaasahan ng senador na maaprubahan rin ito ng Kamara sa muling pagbubukas ng sesyon sa Hunyo at mapirmahan na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago matapos ang 19th Congress. Nangako naman si Senate Committee on Economic Affairs Chairperson Senator Juan Miguel Zubiri na itutulak ang minimum wage increase maging ito man ay 100 pisong aumento, 200 piso o ano pamang reasonable sa gitna nito. Aniya, hindi na makatarungan ang mababang sweldo sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin na hindi isang regalo kundi karapatan na dapat igalang at ipaglaban. Inirekomenda naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang pagbubuo ng Labor Commission na tataya ng tamang living wage para sa mga manggagawa. Instead of a purely congressional labor commission, I propose a legislative executive LabCom. So 3 commissioners from Congress, 3 commissioners from the Senate, yung cabinet na members na involved, NEDA, DTI, labor, and migrant workers, and then we can get 2 from big business or from the employers, and 1 or 2 from micro, small, medium enterprise, and 2 from the labor sector. Nagpahayag din ng pagsuporta sina Senadora Pia Cayetano at Grace Poe at nangakong isusulong itong pagdadagdag ng sahod o pagpapasa ng panukalang batas kaugnay nga nito. Yan ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Dumayo sa Negros Oriental ngayong araw ang mga opisyal ng Commission on Elections para alamin ang sitwasyon ng mga botanteng apektado ng pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon. Ipinasubok ng COMELEC sa mga residente roon ang mga automated counting machines o ACMs na gagamitin sa darating na eleksyon. Mula sa La Carlota City sa Negros Oriental, naroroon ang ating kasama na si Dante Amento live.
Dante, kumusta yung isinagawang voter education sa mga residenteng apektado ng Mount Canlaon dyan sa Negros Oriental? Magandang umaga-aga, naging matagumpay, no? Maayos yung isinagawang voter education kanina at gayon din yung demonstration ng automated counting machine o ACM na gagamitin sa 2025 midterm elections. At natuwa yung mga kababayan natin dito, no? Ilan sa kanila ang ating nakausap kanina. Sabi nila maayos daw yung makina, mabilis yung kanilang pagboto, at ang isa sa kanilang ikinatuwa no aga dahil nakikita nila mismo yung kanilang balota, yung kanilang ibinoto kapag ito ay isinusubo na o ipinifeed sa machine, makikita nila yung kanilang mga ibinoto, at pagka lumabas na rin yung tinatawag nilang resibo, itong tinatawag na VBPAT, ay na-confirm o mako-confirm nila na talagang tama yung kanilang ibinoto doon sa lumabas sa resibo. Personal na nagtungo dito sa La Carlota City, Negros Occidental ang ilang opisyal ng Commission on Elections o COMELEC. Kasama rito si Chairman George Erwin Garcia at Commissioner Maria Norina Tangaro Kasingal. Partikular na pinuntahan ng komisyon ang evacuation center dito sa La Carlota South Elementary School na may 100 pamilya aga na kasalukuyang ang nanunuluyan matapos lumikas dahil sa pagputok ng Bulkang Canlaon. Sa buong La Carlota, ayon sa election officer na ating nakausap kanina, ay mahigit sa 1,000 na mga individual ang lumikas o katumbas po yan ng mahigit 300 mga pamilya. Nagsagawa ng voter education ang COMELEC Education and Information Department o EID. Pinasubok rin sa ating mga kababayang residente dito ang mga bagong automated counting machine o ACM na gagamitin sa darating na May 12 elections. Pinaboto sila aga gamit ang mga test ballots, pero yung pangalan ng mga kandidato doon ay tinatawag nilang mga fictitious names o hindi totoong mga pangalan ng mga kandidato. Samantala mamayang hapon din aga sa Bacolod City ay magsasagawa ng isang Memorandum of Agreement signing ang Commission on Elections at gayon din ang Office of the Civil Defense. Ito naman ang kasunduan na ito dahil pangunahing katuwang dito ng komisyon ang OCD, partikular sa seguridad ng ating pong mga kababayan kaugnay itong pagputok ng Bulkang Canlaon. At batay sa ating nakuhang impormasyon kanina, sabi ni Chairman George Erwin Garcia, may mga lugar na dahil nga apektado ng pagputok nitong bulkan, ang ating mga kababayan ay sa halip na doon sila sa original na mga presinto o kaya polling center sila boboto, pansamantala muna silang ililipat sa ibang mga lugar. Pero mga eskwelahan pa rin naman ito at maayos silang makaboto. Ang tiniyak ng komisyon dito, wala pong failure of elections o wala pong postponement of elections sa kabila po ng nitong pagputok ng Bulkang Canlaon dito sa Negros Occidental. Tiniyak ng COMELEC na talagang ang ating mga kababayan dapat silang makaboto at hindi naman hadlang itong sinasabi nilang force majeure o itong hindi natin kontrolado na mga pangyayari, subalit mayroon namang mga contingency plan na ginagawa ang komisyon para matiyak talaga ang ating mga kababayan na makaboto, lalo na labing araw na lamang aga at mag-eleksyon na sa May 12. Yan ang ating balita mula dito sa Negros Occidental. Balik sa iyo, Aga. Dante, bukod doon sa nabanggit mo, no, paano yung magiging sistema o yung programa ng botohan dyan sa mga lugar na apektado nung pag-aalboruto ng Canlaon? Yung bang mga classroom na apektado, ano? Yung bang mga classroom ay magagamit pa rin na mga polling precinct at hindi ba magiging abala yung mga evacuees dyan? Yes, Aga, yung mga talagang mga paaralan na malapit doon sa sinasabi nilang danger zone ay maaaring hindi na ngayon magamit. Pero ang tiniyak kanina ng COMELEC, ng election officer, ay makakaboto naman sila doon sa ibang mga lugar. Partikular dito sa La Carlota City kasi mayroong 4 na mga evacuation center kung saan pansamantalang nanunuluyan yung ating mga kababayan. Meron na ring mga ready na yung mga paaralan dito para doon boboto yung ating mga kababayan gamit ang automated counting machine. As a matter of fact, dumating na raw yung mga makina rito, Aga, at magsasagawa sila nitong tinatawag na Final Testing and Sealing, FTS, at gagawin nila yan sa buong probinsya ng Negros Occidental sa darating na May 7.
So simultaneous, nagagawin yung kanilang final testing and sealing kung saan susubukin sa huling pagkakataon ang mga makina at ito ay muling bubuksan na lamang sa araw mismo ng halalan kung saan boboto na talaga yung ating mga kababayan. Gamit na rin yung mga tinatawag nating talagang official ballots at mga kandidatong opisyal na rin ang kanilang iboboto. Aga. Okay, maraming salamat, Dante Amento. Walang nakuhan datos o nakompromiso ng sistema ang Chinese na may dalang gamit pang espiya na nahuli kamakailan. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, walang election data na nakalagay sa kanilang main office. Gayunman, aminado ang komisyon na nakababahala ang isyong ito dahil mismong malapit sa tanggapan ng pamahalaan tulad ng COMELEC na huli ang suspect. Sa ngayon, naghihintay ang COMELEC sa resulta ng ginagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI. So ginagarantiya po natin walang na-compromise na kahit na anong sistema o kahit anong data ng COMELEC. Kasi kaagad po natin pinaran yan, pinatingnan kaagad kung ano man yung maaaring naapektuhan kung meron man doon sa na-aresto at na-kumpiska na yan. Diniskwalipika ng Commission on Elections o COMELEC si First Division incumbent mayor at congressional candidate sa Quezon Province na si Matt Erwin Florido dahil sa issue ng vote buying o pamimili ng boto. Ito ang unang disqualification ng COMELEC kaugnay ng 2025 midterm elections. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Sa inilabas na desisyon ng Commission on Elections o COMELEC First Division kahapon, pinagbigyan ito ang petisyon na idiskwalipika si General Luna Quezon Province Mayor at congressional candidate Matt Erwin Florida dahil sa vote buying o pamimili ng boto. Noong April 5 at 6, kasama ang mga petitioner na naimbitahan sa isang pagtitipon. Pagdating sa venue, tinawag ang mga dumalo at binigyan ang bawat isa ng pulang t-shirt at brown envelope na may lamang 1,000 peso bill. Nilapitan sila ni Florido at kinamayan. Iginiit ng mga petitioner ang libreng pamasahe at pera na ibinigay sa kanila ay malinaw na layong udyukan at impluwensyahan kung sino ang pipiliin o iboboto at makakuha ng suporta. Pinabulaanan ng respondent ang issue ng vote buying at ito ay cash advance lang umano para sa mga magsisilbing volunteer at ibabalik kapag hindi nagastos. Ayon sa dibisyon, batay sa mga ebidensya at salaysay ng mga saksi, hindi naman kasama sa campaign volunteers ang inanyayahan at nabigyan ng pera. Kaya naman disqualified ang desisyon nila laban kay Florido. Sabi ni Chairman George Erwin Garcia, patunay ito na seryoso sila na papanagutin ang mga lumabag sa mga panuntunang panghalalan. Doon po sa nagdadalawang isip pa kung seryoso ang COMELEC o hindi. Seryoso po ang inyong komisyon. Kandidato po ito for congressman. At hindi po kami nagdi-discriminate. Hindi nga po namin kilala yung mismo mga pangalan na naandun and whatever. Nakabase po ang inyong komisyon sa ebidensyang naipresenta. Doon sa naging kasagutan po niya, kinonsider po ang lahat hanggang sa malaman nila talagang merong basis to disqualify the candidate for vote buying. Dagdag pa ng opisyal, maaari pa namang umapila o maghain ng motion for reconsideration si Mayor Florido sa desisyon ng komisyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapakalat ng puwersa ang Philippine Army sa probinsya ng Abra na isa sa mga lugar na mahigpit na binabantayan ngayong darating na eleksyon. At para sa karagdagang detalye, makibalita tayo kay Grace Doc Tulero live. Grace, maliban sa Abra na babantayan ng 5th Infantry Division, kung saan magdideploy ng mga sundalo, saan pang mga lugar sila magpapakalat ng mga sundalo? Yes, Ella, mahigpit din na babantayan ang Rizal, Cagayan at San Pablo, Isabela na nakapagtala rin ng kamakailan election-related incident. Nakapag-deploy na ng personnel ang 5th Infantry Division, Philippine Army sa iba't ibang lugar na kanilang nasasakupan bilang paghahanda sa nalalapit na national and local elections sa May 12. Ayon sa pamunuan ng 5th Infantry Division, Philippine Army, pangunahin nilang tinututukan ang mga lugar na nasa red category upang makontrol ang mga hindi kanais-nais na insidente.
Kabilang na dito ang probinsya ng Abra na nakapagtala na ng ilang election-related incident. Nagtayo ang militar ng Task Force Abra na kinabibilangan ng mahigit kumulang 150 na sundalo upang tutukan ang mga karahasan na nangyayari sa lugar. Samantala, Ella, tiniyak ng 5th Infantry Division na walang extortion o walang naniningil ng permission to campaign ng mga makakaliwang grupo sa mga kandidato na maaaring magdulot ng banta ngayong panahon ng pangangampanya. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace. Doc Tolero. Nahuli sa itinalagang checkpoint ng Claveria Municipal Police Station sa Barangay Poblacion 1 sa isla ng Burias ang driver ng isang tumatakbong kandidato sa Sangguniang Bayan sa Claveria na may dalang mga baril. Nahaharap sa kasong paglabag sa RA 10591 in relation to COMELEC Resolution number 11067 o ang COMELEC gun ban. Kinilala ang driver na si Robert Gonzales, 31 years old, ng Sitio Rawi sa Barangay Nonok, Claveria, Masbate. Na-recover sa suspect ang isang kalibre 38 na baril, 5 bala, isa pang kalibre 45 at magasin na may 6 na bala. Sakay ng motorsiklo ang suspect ng maharang sa checkpoint kasama ang isang tumatakbo sa Sangguniang Bayan na si Joven Aresgado. Nasa kustodiya na ng Claveria Municipal Police Station ang suspect. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na nakatanggap siya ng sabina mula sa Office of the Prosecutor. Ayon sa Vice Presidente, mayroon itong kinalaman sa reklamong isinampa ng National Bureau of Investigation laban sa kanya. At para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, nabanggit ba ni BP Sara kung dadalo siya sa preliminary investigation ng Department of Justice sa May 9? Aga sa isang ambush interview kagabi sa Cagayan de Oro City, sinabi ni Vice President Sara Duterte na dadalo siya sa preliminary investigation ng Department of Justice kaugnay ng reklamong isinampa ng National Bureau of Investigation laban sa kanya. Preliminary investigation ay ukol sa mga paratang laban kay Vice President Sara Duterte na may kaugnayan sa mga kontrobersyal niyang pahayag noong November 2024. Ito ay sa umunoy bantang binitawan ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung siya ay mapatay. Kaya't matapos kumpirmahin ng pangalawang Pangulo na nakatanggap siya ng summon mula sa Office of the Prosecutor, inihayag rin niya na siya ay dadalo sa investigasyon naman ng Department of Justice kaugnay ng reklamo laban sa kanya. Yes, nagkausap na kami ng aking abogado with regard to sa counter-affidavit. Natapos na lang namin at mag-appear ako dahil kailangan ko mag-vote. Noong November 29, 2024, una siyang inimbitahan sa investigasyon ng National Bureau of Investigation pero hindi dumating si Vice President Duterte. Ayon sa kanyang abogado, humingi siya ng reschedule dahil kailangan niyang dumalo sa isang House Committee hearing kaya ipinagpaliban ng House ang hearing nila para bigyan siya ng chance makadalo sa NBI probe. Ngunit kahit na-reschedule na ito noong December 11, 2024, hindi pa rin dumalo ang bise o hindi pa rin dumating ang bise at isinampa na lang ng NBI ang reklamo base sa mga ebidensyang mayroon sila. Nakatakda naman ang preliminary investigation ng Department of Justice sa Maynila sa darating na May 9 alas 2 ng hapon. Hanggang ngayon, nag-iikot si Vice President Sara Duterte. Ang mga senador na bahagi ng senatorial slate ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at aabangan natin ang mga susunod niya pang aktibidad sa mga susunod na araw. Ayan muna update, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Nais ni Vice President Sara Duterte na sampahan ng kaso ang lahat ng sangkot
sa pag-aresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasong kriminal at administratibo ang inirerekomenda ng pangalawang Pangulo para mapanagot ang lahat ng may kagagawan sa umano'y pagdukot sa kanyang ama. Nagpasalamat din si VP Sara kay Senator Amy Marcos sa inisyatibo nitong magbukas ng investigasyon kaugnay ng pangyayari. Hindi naman ikinababahala ni Justice Secretary Crispin Remulla sakaling ang matuloy ang pagsasampa ng kaso. Ngayon gusto namin makita na mafailan na ang kaso yung mga tao na may kasalanan sa kung anong nangyari sa pagdukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Opo, unang-una nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil binuksan niya ang pag-uusap kung ano ang ginawa nila, anong mali na ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang pangingidnap. Ngayon, kung sasabihin ng administrasyon na hindi iyon nila ginawa at hindi iyon political ang pagkuha nila kay Pangulong Duterte, dapat nakikita natin na may mga kaso ang mga tao nito. Ginawa namin yung dapat gawin at it's for the best, to our best judgment. What's good for the country is what we did. Sir, willing humarap sa ombudsman sa investigation? Of course. Dapat lang. Agad na sumugod ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng kanyang bahay sa Davao City matapos mabalitaan ang umano'y nakatakdang raid ng mga otoridad. Nalaman ito ng mga Davaoenyo sa pamamagitan ng Facebook Live ng supporter at volunteer na si Paulo Lino Canillo. Ayon kay Paulo, nakatanggap siya ng tawag mula kay Kitty Duterte na humingi ng tulong at ramdam niya ang takot nito habang nag-uusap sila. Miss Kitty Duterte called. Siya mismo ang nanawag sa head and we were all there listening. So ano siya na, the first thing that she said, I already left sa house. She's safe. But the houses will be searched. I think the house dun sa isang house and the other and then we're here. But you know, alam mo yung sa boses niya talaga na she was really scared. But she was trying her best to stay calm. Kami, I knew that was something serious. And the last thing I said to her, Kitty, I got you. Sa isang pahayag, kinundina ni Congressman Paulo Polong Duterte ang umano'y panghaharas ng CIDG sa kanilang pamilya. Aniya, nasa 30 CIDG operatives at 90 staff personnel mula sa Luzon ang dumating sa Davao. Dagdag pa niya, nakadokumento ang mga pangyayari at kinuha ang mga pangalan ng sangkot. Sa huli, sinabi niyang alam nila kung saan papunta ang mga pwersa at marami ang naghihintay. Nasa 18 milyong graduates ng high school o junior high ay hindi functionally literate. Ito ang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority sa pagdinig ng Senado. Ang detalye ng ulat kay Asher Cadapan Jr. Hindi dapat makagraduate o makapagtapos ang sino man sa basic education system na functional illiterate ang estado. Ito ang binigyan din ni Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Basic Education sa pagdinig ng Senado. Kaugnay ito ng resulta ng 2024 Functional Literacy, Education and Mass Media Survey o FLEMS na isinagawa ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon kay PSA Assistant National Statistician Adrian Cerezo, ang kahulugan ng functional literate ay isang individual na marunong magbasa, magsulat, mag-compute at umunawa. This is not an IQ test. This is for what we are asking for is the minimum communication and understanding that a citizen should be able to do in order to communicate with his or her fellow citizens. Binigyan din naman ni Senador Gatchalian na mananatili ang kahirapan hanggat mataas ang illiteracy rate o antas ng kamangmangan sa bansa. Paliwanag ng mambabatas, hindi magkakaroon ng trabaho ang mga mamamayan kahit pa may pumasok na mga negosyante sa kanilang lugar kung sila ay hindi marunong magbasa, magsulat at umunawa. Ngunit ito niya ang ipinapakita sa resulta ng survey.
there are high school graduates and junior high school graduates who were, in the old definition, considered automatically as functional literate. But in the new definition, they did not pass the new definition of functional literacy. Accurate, sir. Tama? Yeah. So, in other words, they graduated from our system, 18 million of them, whether it's the old system or the new system, but they are not functional literate. Tama? Yes, sir. And that's a problem of basic education. Because paano sila nag-graduate nang hindi sila functional literate? Nangako naman ang Teacher Education Council ng pagbibigay ng kaukulang tulong na kinakailangan ng mga guro patay sa mga detalye ng survey na ginawa ng PSA. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Lumabas na ang Cumulative Impact Assessment Report ng Department of Environment and Natural Resources hinggil sa epekto ng mga isinusulong at kasalukuyang isinasagawang reclamation projects sa Manila Bay. Batay sa ulat, hindi matitigil ang proyekto sa Manila Bay. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Nananatiling buhay ang Manila Bay ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ngunit anila, nagbabadya ng panganib sa kalikasan at kabuhayan ang 21 reclamation projects na sumasaklaw sa rehiyon ng Greater Metro Manila. Batay sa 2024 Cumulative Impact Assessment ng Marine Environment and Resources Foundation o MRF, maaaring mapinsala ng mga reklamasyon sa Manila Bay ang marine ecosystems, kabuhayan ng mga mangingisda at magdulot ng matinding pagbaha sa urban centers. Samantala ayon naman kay DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, kailangang ikonsidera ng local government units ang mga epekto ng reklamasyon sa tubig, trapiko, basura, baha at kalikasan bago ipatupad ang mga proyekto. Kaya bilang sunod na hakbang, planong repasuhin ng DENR ang Environmental Compliance Certificates o ECCs ng mga reclamation projects at makipag-ugnayan sa Philippine Reclamation Authority, mga LGU at iba pang stakeholder upang matukoy kung kailangan itong amyendahan. There is in the ECC a section that will allow us to modify any approval that has been granted. And we take that section very seriously in light of the results of the Cumulative Impact Assessment Phase 1. There is Phase 2 oncoming, and we will continue to make this part of a dynamic process in order to assure that we can deliver on the mandamos. Dagdag pa ni Secretary Loizaga, wala silang kapangyarihan na itigil ang mga reklamasyon sa Manila Bay. Yung suspension ay nanggaling sa PRA, hindi po DNR. Wala po sa amin. Wala po sa amin na. What we are on top of is compliant ba sila in terms of their submissions? And when we monitor them, are they within what they have submitted? Yun yung sa amin. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mananatili sa 52 cubic meter per second ang alokasyon ng tubig para sa Metro Manila sa kabila ng matinding init ng panahon na nararanasan ngayon kung saan tumataas ang demand sa tubig. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano na ba ang update sa level ngayon ng tubig sa Angat Dam? Magandang tanghali, Ella. As of 8 a.m. kanina umaga, umabot na nga sa 203.9 meters ang water level ngayon ng Angat Dam. Wala namang nakikitang shortage sa tubig kung gawing 52 cubic meters per seconds ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila. Malaking porsyento ng tubig ang nakaimbak ngayon ng summer sa
water reservoir ng Angat Watershed sa Norsagaray, Bulacan. Wala rin namang nakikitang shortage ng tubig ngayong panahon ng tag-init. Ayon kay Engineer Patrick Dizon, Division Manager ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS, ngayong buwan ng Mayo, inaprubahan sa kanila ng MWRB na i-maintain sa 52 CMS ang alokasyon sa kanila ng Angat Dam. Sa desisyong ito, paliwanag sa kanila ng Technical Working Group at ng MWRB na walang magiging kakulangan sa supply ng tubig. Sabi nga ng Pag-asa, kasagsagan ng init ay binigay sa atin ng National Water Resources Board kahapon lang yung ating allocation na 52 cubic meter per second. Sa 52 CMS na alokasyon ng tubig mula May 1 to 31, 2025, 90% na nakikinabang dito ay sa water source ay ang buong Metro Manila, Bulacan, Rizal at portion ng Cavite. Paalala ng MWSS sa mga consumer, kahit may sapat na tubig ang Angat Dam, kinakailangan pa rin na magtipid at iwasan na mag-aksaya ng tubig. At yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Dumating sa Batanes noong Sabado ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMSIS. Kaya naman kung mananatili ito sa Pilipinas ay makakatulong ito upang makapigil sa posibleng tensyon sa karagatan. Samantala, nilagdaan na ng New Zealand at Pilipinas ang Status of Visiting Forces Agreement na kung saan mas palalakasin ang military exercise ng armed forces ng dalawang bansa. Narito ang report ni Benedict Samson. Luna ng C-130 aircraft, dumating sa Batanes Island ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMSIS. Isa itong uri ng missile system na kaya magpalubog ng barko. Pero ngayong balikatan exercise, hindi magkakaroon ng live fire gamit ito, kundi ituturo lamang sa mga sundalo ang paggamit nito. Ayon kay Marine Expeditionary Force Commanding General Lieutenant General Michael Cederholm, ang ganitong uri ng missile system ay may malaking epekto sa pagpapanatili ng katahimikan sa Indo-Pacific region. You mentioned the Taipan earlier. We're learning as a joint force. We've undergone this shift to the Indo-Pacific to fight in the littorals. We are latticing in and building these capabilities of interleave. It's not just one capability, but the combination of multiple capabilities across all domains that are going to be effective for sea control and sea denial in the future. Ayon naman kay Balikatan 40-2025 spokesperson, Brigadier General Michael Lohico, ito ang layunin sa isinasagawang military drill na magkakaalyadong bansa ngayong taon. And this is actually what Balikatan hopes to do, not just on the aspect of training and readiness, but also to provide to answer for broader security issues. Yes, we will use it. What's the point of demonstrating it if you're not going to use it? And I think this answers back to the entire objective of the exercise as mentioned by General Cederholm. It is not just an exercise. Samantala, nitong Miyerkules ay nilagdaan ni New Zealand Minister of Defense Judith Collins at Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro ang Status of Visiting Forces Agreement. Nakasaad sa naturang kasunduan ang pagpapalakas ng military exercise ng Pilipinas at New Zealand. We're just going to continue doing the work we do around the law of the sea and also around the rules-based order. And as a maritime nation, we appreciate the ability to be able to sail in international waters. It will help interoperability in terms of HADR between our troops. And it will also allow the New Zealand and the Philippine Armed Forces to interact with other troops in the Philippines and elsewhere. Samantala, isang panibagong command naman sa Armed Forces of the Philippines ang masusing pinag-aaralan na kung saan layo ng pagkakaroon ng mabilis na reaction time sa pagresponde sa isang insidente. And so with all of these things, the fusion of all of this comes to mind ito, no? Parang the same ito as what Japan has, no? Sa kanila, ang dali nilang mag-react, hindi lang for defense but also sa mga sakuna, no, for HADR. So this will actually foundation, no, and a basis for us to be able to quickly react for certain scenarios. Benedict Samson, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinabi ng Department of National Defense na nire-review na ng ahensya ang mga defense agreements ng Pilipinas sa ibang bansa, lalo na kung ang interes ay hindi tugma sa Pilipinas. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, sa ngayon ay patuloy ang alliance building sa mga bansa para matukoy kung sino ang sumusuporta pa rin. Sa ngayon, aabot sa 50 Memorandum of Agreements ang under review. Ang ilan ay tungkol sa defense cooperation at exchanges. Pinaratangan ng China ang Pilipinas na gumagawa umano ng gulo. Kasunod ito ng pagpapatrolya ng China sa ilang lugar ng South China Sea, kasabay naman ng joint mission ng Pilipinas at US. Mahigit 14,000 na Filipino at US soldiers ang nakilahok sa taunang balikatan joint exercise na magtatapos sa May 9. Mabibili na sa kadiwa ng Pangulo sa Cebu ang murang bigas simula ngayong araw. Ito ay bilang pagtupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pangako nitong 20 pesos na bigas sa publiko. Sako-sako ng broken rice mula sa National Food Authority o NFA ang inihanda ng Department of Agriculture para sa launching ngayong May 1. Ito ay bukas para sa lahat, ngunit prioridad ang mga kababayan na nasa vulnerable sector o yung mga kasama sa 4Ps, mga may kapansanan, senior citizen at solo parents. Ang launching ng 20 pesos na bigas ay sinasagawa sa Cebu Provincial Capitol Grounds. Pahirapan pa rin ang pagsasagawa ng clearing operation sa mga lugar na apektado ng ashfall bunsod ng pagputok ng Bulkang Bulusan noong Martes ng gabi. Mula sa Irosin, Sorsogon, makibalita tayo kay Brian Baldarahe live. Brian, ano yung dahilan? Bakit hirap pa din yung mga otoridad dyan na maalis yung mga abo sa mga lugar na apektado ng ashfall? At kailan ito matatapos? Yes, Aga, ayon sa Bureau of Fire Protection dito sa bayan ng Irosin, tatagal pa ng 2 hanggang 3 araw ang isinasagawang clearing operation sa mga apektadong lugar ng ashfall dahil sa pagputok ng Bulkang Bulusan. Ayon sa BFP, mas malawak kasi at mas maraming lugar ang narating ng abo na binuga ng bulkan noong Martes ng gabi, April 29. Aga, bukod sa National Highway na inunang linisin ng mga kawani ng BFP, pahirapan din ang paglilinis sa mga maliliit na kalsada papunta sa mga barangay na apektado ng ashfall. Sa taya ng BFP Irosin, na siyang namumuna sa pagsasagawa ng flushing ng mga abo, partikular sa Maharlika Highway, nasa 90% na ang kanilang ginagawang clearing operation sa mga pangunahing kalsada sa probinsya. Habang nasa 70% naman ang kabuuan ng naisagawang clearing operation sa 8 barangay na apektado ng ashfall sa Irosin. Kasi po yung second eruption po nitong ika-29 na Abril, mas malaki po, mas malawak po yung narating ng mga ashfall. Kaya kahit po yung mga papasok na mga barangay ay nagagawan po namin ng paraan na magkaroon din po ng flushing operations. Kasi hindi po kasi madali na papasukin natin yung mga internal barangays, especially po yung mga masisikip na kalye. Kaya ngayon po medyo doon po tayo nagkakaroon ng konting problema, pero nagagawa naman po ng paraan ng Bureau of Fire Protection. Aga, ayon pa sa BFP Irosin, naging malaking tulong din ang pag-ulan sa magdamag para mabawasan ang mga abo sa mga kalsada. Samantala, kaninang umaga, nagdecamp na ang mga evacuee na lumikas noong kasagsagan ng pagputok ng Bulkang Bulusan. Dala ng mga ito sa kanilang pag-uwi ang mga ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kaugnay nito, Aga, na mahagi din ng DSWD Region 5 ng 2,600 bottled mineral waters sa mga barangay na apektado ng ashfall sa probinsya ng Sorsogon. Ito ay upang maiwasan ang pagkakasakit galing sa mga tubig na kontaminado pa din ng abo mula sa bulkan. Aabot sa 1,168 mula sa barangay Cogon at Bulawan sa bayan ng Irosin, Gurayan at Buraburan sa bayan ng Huban
ang nabigyan ng malilinis na tubig na ipinamahagi ng ahensya. Yan muna ang latest mula dito sa Sorsogon. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Brian Baldaray. Bumagsak ang Gross Domestic Product o GDP ng US sa unang quarter ng 2025 sa negative 0.3% ayon sa US Commerce Department. Ang GDP ay ang sumusukat sa lahat ng produkto at serbisyong na ipoproduce sa ekonomiya ng isang bansa. Ito na ang pinakamababang GDP performance ng US mula taong 2022. Sa isang social media post sa Truth Channel, itinanggi ni Trump na ang tariffs ang dahilan ng pagbagal ng ekonomiya. Lumagda ang US at Ukraine sa isang kasunduan para sa magkasamang pamamahala ng enerhiya at likas na yaman gaya ng graphite, titanium at lithium. Kasama sa kasunduan ang pagtatatag ng US-Ukraine Reconstruction Investment Fund upang suportahan ang muling pagbaangon ng ekonomiya ng Ukraine matapos ang digmaan laban sa Russia. Ayon sa US Treasury, layunin ng kasunduan na tulungan ang Ukraine at pigilan ang mga kakampi ng Russia na makinabang sa rekonstruksyon. Bilang kapalit ng bagong tulong militar mula sa US, kabilang ang air defense systems, bibigyan ng access ang Washington sa ilang yamang mineral ng Ukraine, ngunit mananatili itong pagmamay-ari ng Kyiv. Kinumpirma ni US President Trump na pinayagan niya ang kasunduan bilang kondisyon bago magbigay ng karagdagang garantiya sa seguridad ng Ukraine. I am glad to announce the signing of today's historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine, establishing the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund. This partnership allows the United States to invest alongside Ukraine to unlock Ukraine's growth assets, mobilize American talent, capital, and governance standards that will improve Ukraine's investment climate and accelerate Ukraine's economic recovery. Tinawag ng North Korea na makabuluhan ang pagtatayo ng kauna-unahang road bridge nito patungong Russia bilang hakbang sa pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa. Magsisilbing koneksyon ito sa ibabaw ng Tumen River malapit sa rail bridge na nag-uugnay sa North Korea at Russia na tinatawag na Soviet-era Friendship Bridge. Ayon sa ulat ng Russia, inaasahang matatapos ang konstruksyon ng tulay sa kalagitnaan ng 2026. Naganap ito kasunod ng kumpirmasyon ng North Korea na nagpadala sila ng tropa upang tumulong sa Russia sa digmaan laban sa Ukraine. Bilang kapalit, binigyan umano ng Russia ang North Korea ng teknikal na tulong sa mga spy satellite, drone at anti-air missiles. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan, Kapitulo 5, versikulo 17, na nagsasabi, "Datapwat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayo'y gumagawa ang aking Ama, at ako'y gumagawa." At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.